Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mabuhay po mga kababayan, muli ay naririto tayo sa ating programa Up Up Batangas sa ngalan ng aming mga kasama. Naririto po si Colonel Jerry Zamudio ng Armed Forces of the Philippines. Colonel. Magandang hapon Ding at sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating programang Up Up Batangas. Antabayanan niyo po ang ating programa sapagkat tampok po natin ang isa sa mga respetado at kilalang hospital dito po sa lalawigan po ng Batangas. So sa ngalan po ng amin pang mga kasama na hindi pa dumadating at may mga kinalalagyan pa ngayon, sina Kaped Calao, ang chairman po ng Batangas Chamber of Commerce at Pangulo ng kasalukuyang Pangulo po ng Batangas Hog Racers, si Kamar Amparo, ang Vice President po ng Batangas Chamber of Commerce at ng Rotary Club of Lipa South, ng amin pong mga kasama sa Lipa South, si Dr. Jess Medina ng Egg Producers Association of Calabarzon, at sina Boots, ang Federation of Urban Poor dito sa atin, ang iba po nating mga kasama pa dito sa Up Up Batangas. Mabuhay po. Ngayon po ay ating kasama ang ating mga mahal na pamunuan ng isang institusyon dito sa Lipa na sa loob ng 20 taon ay napakalaki ng naging kontribusyon sa health care sector ng ating pong lungsod ng Lipa. Kasama po natin ang ating pong Pangulo, kasalukuyang Pangulo ng Lipa City Lipa Medics Medical Center, si Dr. Edwin Mendoza.
Magandang hapon po. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa amin nang mapag-usapan namin ang nangyayari sa aming medical center, ang Lipa Medics Medical Center. Kasama po niya ang Pangulo ng Union ng mga doktor sa Lipa Medics Medical Center. Ang tawag po doon ay Medical Staff Officer, si Dr. Gerard Gonzales. Magandang araw po sa lahat. Again, maraming salamat po sa pag-imbita at para ma-represent namin ng mga doktor ng Lipa Medics. Ito po si Dr. Gerard Gonzales ay kilala bilang isang sirohano dito sa atin sa General Surgeon dito po sa atin sa Lipa. At siya rin po ay ang kanyang may bahay ay anak ng ating mahal na Karoli, past President Rolly Liesa ng Rotary Club of Lipa, at siyang may-ari ng cable TV dito sa atin sa Lipa na ngayon ay anong tawag dito, ka-partner ng ating Sky Cable. Yan po si Dr. Gonzales. Ito po namang ating Pangulo, si Dr. Edwin, ay ito po isang napakadalubhasang urologist at siya po ay kinikilala sa ngalan ng kanyang espesyalidad. O bagaman po at siya ating inimbita ngayon, hindi bahagi ng ating medical society para sa ating mga espesyalista, kung hindi bilang Pangulo ng Lipa Medics Medical Center, dahil sa ngayon po ay nagdaraos ng 20 taong anibersaryo ang ating medical center. Ito po'y ipinanganak noong 1994, kung saan ang Pangulo noon ay si Fidel Ramos, mga 2 taong Pangulo noon si Fidel Ramos. Ang mga matitinik ang ating mga pinuno ng bansa noon, sina Vice President Erap, Dean Andres Narbasa, tapos sina matitinik po ang mga ang nasa sa pamunuan ng Pilipinas ng panahong yon. At tayo ay noong panahong yon ay mayroong malaki ang pagtutok ng national government sa sektor ng enerhiya, sapagkat kailangan para sa development ng ating mga negosyo ng panahong yon. At saka sa social development sector naman ay malaki ang pagtutok nila sa health sector, kung kaya mayroon po tayong mga facilities noon na pinadadaan through the SSS funds sa mga bangko, at yun ay para ma-encourage sa mga private sector sa development ng mga hospital sa countryside natin. Yun pong panahong yon ay dumadami ang mga doktor dito sa atin, at ang panahong yon ay nagiging maunlad ang mga tagalipa. At kapag may binili kayo dito noon na lupa sa kabilang linggo, medyo mataas na yung value. Napaka-bullish po ng panahong yon. And sa ganitong picture po, ang mayroon pong mga hospital dito, yung San Antonio General Hospital, yung pong Dr. Magsinos General Hospital, at saka yung pong Villa Hospital na nung po malaki na at nagpapalaki pa. At mayroon pong yung kina Dr. Luz at saka yung kina Dr. Jimenez na clinic, kina Dr. Sigismundo. Sila po yung mga pioneer na mga practicing physicians at family of doctors dito. At nung panahong yun ay ang mga Batanggenyo at ang mga Lipenyo ay nakakapagpa-doktor na. At kaya dumadami ang mga doktor dito, at yung mga kaibigan nila nagpa-practice dito sa atin. Sa madaling salita, lumalago yung medical profession dito. At medyo nagiging masikip sa mga hospital. Itong mga ating mga doktor, mga batang doktor na ito ay nagkaroon ng pag-iisip na magsama-sama at para makapagpundar na sila ay may say sa care ng kanilang patient. Para kumbaga sila ay nagsama-sama na inaakala nilang gusto nilang matulungan ang kanilang mga pasyente at mabigyan ng sa halip na ang hospital institution ay isang negosyo pa na nakikiamot sa kanilang singil, ay di ang gusto nila
makakapag-provide sila ng mura sapagkat ang may-ari ng hospital ay sila. Kaya ito pong Lipa Medics Medical Center ay pinagsama-samahan ng mga doktor na ang tema ay mayroon diyang mga una ay may mga 10, 15 mga doktor na nagkasama-sama hanggang naging 45 at nabuo. Nagkaroon ng, siyempre sa registration po natin ay pwedeng maabot natin ang hanggang 15 na board of directors. Kung kaya bawat nagbuo-buo sila ng cell group, nagtigagatlo sa bawat isang cell at bawat isang cell ay pwedeng magkaroon ng isang direktor. Kada taon or yan ba doktor ay kada taon. At ibig sabihin taon-taon ay nagpapalit ng set of directors except kung yung nasa cell group ay ayaw maging director, so yung kasama nila sa cell group siya na uling nagre-represent sa kanilang cell. So noong 1994 nga po ay nagkaroon ng nagsama-sama ang mga ito, naka-avail ng soft loan at SSS fund at may unang utang nila ay 18 million at iyon ang ipinagpagawa ng building. At nauna dito ay may nabili silang mahigit na 3,000 square meter diyan sa noon ay bagong yari na Ayala. At di yan namang Ayala ay Kogona noong panahong yun. Ang kanilang pinagsama-samahang unang kontribusyon para mabili ang lote ay tig-100,000 at akala nila ay maaari na yon, pero habang nagsasama-sama ay nakikita nila na malaki pala ang pangangailangan at kaya nga nag-avail ng nitong maluwag na pautang na ito hanggang sa nabuo yung ating unang building na yan ay nakadisenyo na 6 na grado pero tatlong grado lang muna ang binuo. At pinagkasya yung 50 bed, 50 rooms sa isang 3,000 square meter at medyo talagang pinagkasya lang po noon ang pondo. Hanggang sa nabili na rin nila yung katabi at ngayon ay nakikita natin na lumaki ng lumaki. So yung 45 naging 60 doktor dahil kailangan magdagdag ng puhunan at saka dumadami ang doktor. Pagkatapos ay ito pa uli, kailangan uli ng bagong puhunan, nagpapagawa uli, nag-a-acquire ng equipment. Kaya dumami at sa ngayon siguro pwede kong itanong kay Dr. Gerard, ilan na ba ang ating mga doktor dito sa Lipa Medics Medical Center? Ngayon po ay from the start na naging na 60 incorporators po, meron na po tayo ngayong 268 active consultants sa Lipa Medics. And all specialties po ay covered. Lahat ng specialty, internal medicine, sa surgery, sa OB, sa PEDIA, and even the other specialties like ENT and OPHTA, covered po lahat yun. So lahat ng specialties ay available. So ilan nga po sila, ilang bed capacities nga po ito ngayon? For now po, ang bed capacity namin ay 160. 150 po. Pero sometimes po umabot po kami ng 180 to 200 po and Wow. ginagamit na po namin minsan yung conference room namin. So pati yung mga doctor's lounge nagiging ano na rin. Hindi naman po. Pero yun pong mga areas na common areas, nilalagyan na lang po namin ng mga bed. So ilan doktor kayo ngayon diyan na may-ari ng Lipa Medics Medical Center? 268 doctors po. 268. So doktor, ito pong sitwasyon na ito, ilan ang inyong empleyado sa ngayon? 370 ang empleyado. Oo. Doktor, kung sa total kung tutotalin sa ngayon, humigit kumulang mga ilang libong pasyente ang nagagamot nito, including OPD, sa loob ng isang buwan. Wala po akong figure pero mahigit ko na po yun kung sa loob ng isang buwan na pasyente. So OPD lang, mga 600 kasi magmula nung nagbukas yung bago naming medical arts building, medyo dumami na po yung pasyente eh. No? Oo. Kung may census kayo na 150, 160.
160 a day, 150, Oo. ay Kung libo yun sa loob ng libo yun isang sa loob buwan. ng isang buwan. And oo. then, bukod pa doon yung inpatient. Inpatients, oo. Ibig sabihin, sa loob ng napakaraming panahon, ay kung tutuusin, ay kung hindi pa ulit-ulit yung ibang pasyente, ay di siyempre, milyon na rin ang nagamot natin. At ito, doktor, ay tagali pa lang ba ito o mga taga saan ng ating mga pasyente? Hindi po. Marami rin po tayong pasyente na galing sa mga karatig po tulad ng mga bayan ng San Juan, may mga Mindoro, Padre Garcia, Rosario, almost lahat ng area ng Batangas po, most dito, magmula Tanawan, kuminsan may Calamba, pero ang concentration talaga is dito sa marami rin sa Lipa. No, Lipa, Batangas City, kahit na may mga ibang ospital na sa ibang lugar tulad ng Lemery, mga kwan, pero napunta pa rin sila sa ating medical center. Nandoon pa ba, doktor, si Chris Culyat ba? Opo, siya pa yung original na unang empleyado natin na siya yung pinakaunang first na employee. Nandun pa rin ho si Chris. Nais kong batiin namin ikaw, Chris, sapagkat ito ang kauna-unahan nating yung, general practitioner sa medics. Kauna-unahang empleyado ng medics. At hanggang ngayon ay ito ang pinaka-faithful sa medics. Siguro ang kasama sa pinaka-original sa inyo ay si Miraj. Ano nga bang pangalan ni Miraj? Opo, nandun pa rin po si Miraj. Actually, kasama pa natin sa Balisong Padapit. Oo. Dati nung una rin kasi ako dito, kasama rin po ako sa Balisong. So, si Miraj ang nandito. So ito po sina Dr. Edwin ay mga magkakasama kami noon sa Balisong. Aha. At ang Balisong Group ay isang radio group, Regional Emergency Action and Communications Team na dito sa Batangas. At yung mga radio operators noon, nung panahong natatapos na nga yung pag-uso ng radyo at nauuso na yung Wala pang mga cellphone beeper, noon eh. babagong pumapasok pa noon yung cellphone, yung mga malalaking phone pa ang nandoon na bag phone na napakalalakas. Kaya ang ganyan tunog. kalaki. Ayan. At ang mga kasama sa unang nandiyan ay sina Dr. Apel Olave, nandiyan ang mag-asawang Henny Parinas, ang kamahal-mahalan kong ninong si Dr. Cesar de Mayuga, ninang Dr. Melda de Mayuga, nandiyan sina Dr. Capasya. We miss you, Dr. Capasya. At marami pa, baka malisan ko, pero siyempre, sina Dr. Becky Sarano, Dr. Becky Olandesca. Itong mga ito po, sina Dr. Sina Edwin, Dr. Ramiro de Castro, Dr. Mer, siyempre, si Lani Chairman, Manaligod, Nestor, si Dr. Nestor, Rene De Grano pa. si parang Rene De Grano. Si Larry Manaligod, yung mga nasa Balisong. Yes, si Dr. Larry. Bugad lang Mga kasama natin sa Balisong. So, kasama yun sa mga needs ng pinagkuhanan ng mga miyembro ng medics. At, so, nais pong namin kami po sa APAP Batangas ay kasama ninyo at kapamilya ninyo sa pagbati sa inyo at pakikiisa sa mahabang panahon, 20 taon ng inyong kasaysayan at paglilingkod, pagbibigay ng murang serbisyo sa ating mga kababayan dito sa Batangas. At ang mga doktor po dito ay hindi lamang taga Lipa at hindi rin taga Batangas, kundi doktor, mga taga saan ba ang mga doktor natin dito? Marami na po. Halo-halo na po yung mga doktor sa Lipa Medics. Kumbaga ko, hindi lang po mga tubong Lipa, mga taga Manila, mostly marami na rin kasi napaka-convenient na nang pumunta ngayon sa Lipa. So, sa amin pong medical center, ang mga doktor ay majority pa rin nasa mga Lipeño kasi loyal po sila dito. Meron pang Batangas City, pero karamihan po ng mga batang espesyalista ngayon is mga taga Manila, lumulo. Dito na rin po sila nag-uumpisa mag-practice sa Lipa City. Dahil nakita po nila na unang-una, napakaganda po pa rin yung environment ng Lipa. Tulad ko po, honestly, hindi naman po ako taga Lipa. Kilala ko po si Colonel Gerard na ngayon, pero ako'y galing din ako'y dayo dito, kaya lang, for the past
more than 20, almost 25 years na nandito ako, kumbaga tawag ko sa akin, Batanggenyo na rin ako kuno. No? So, maraming doktor sa medics na yung nga nabanggit ko, hindi lang po Tagalipa, Batangas City, yung mga karatig puok na mga kwan na sa bayan, mga syudad, naisipan na rin po nilang mag-umpisa ng practice sa ating medical center. At ito ay mga henerasyon na ang karamihan dito ay mga anak na at pamangkin ng mga original na may-ari ng Lipa Medics Medical Center at ang mga kaibigan nila. Yan ang mga doktor na natin at may multi-specialty, di ba, doktor? Opo, almost lahat po ng, kumbaga, sa area ng medicine, yung practice ng medicine is, lahat po ng specialty, kompleto na po yung ating medical center. So, lahat po. Tulad na nabanggit ni Dr. Gonzales, magmula IM kasi yung internal medicine, maraming subspecialty po yun. Cardio sa puso, sa baga, sa bituka, sa ano pa ba, sa mga diabetes, kompleto na po. Sa surgery din naman, kompleto na rin po. So almost lahat ng specialty na meron kayo sa mga malalaking ospital tulad ng Asian, Makati, St. Luke's, actually nandito na rin po. In fact, yung ibang nagpa-practice po doon, nandito rin sa atin. Dito rin sila nagpa-practice. Alaala ko nga pala, yung mga unang chairman dyan si Dr. Nestor Atienza pa rin na ngayon ay chairman natin. Opo, si Dr. Nestor Pauling uli. Oo. Pero siya po ang unang chairman of the board at ang unang presidente ay si Dr. Pete Tenorio na pagkatapos ng ilang panahon ay napunta yata ng Amerika ito. And then si Dr. De Grano ang unang administrator. Secretary of the board ay si Dr. Tita Andal na ang tinatype ay manual na typewriter at ang ating mga sino pang mga kasama natin na mga unang officer diyan sina Dr. Becky na banggit ko na si Dr. Kison siguro, Dr. Kison, Dr. Ilagan, Dr. Pel Olabe, Dr. Di Mayuga, Divine. Jerry, may binabanggit ka? Paalam muna tayo, mag-break muna tayo, then after the break ay balikan natin ang ating mga bisita. Tayo po magabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Mga kaibigan, balik po tayo sa ating programa at bisita po natin sa ating palatuntunan ang presidente po ng Lipa Medics, ang dati pong opisyal sa amin po sa Air Force, si Dr. Dating Colonel Edwin Mendoza. Sir, nakita ko na talagang napakalaki na ho ng inyong ospital at dumadami na rin ho yung mga doktor ho natin. Pero siguro naman ho nabalitaan nyo na may mga problema ho ang ilan po sa mga pasyente natin sa mga doctors. Alam ko na ito ay nasa inyo ring responsibilidad yung pagpili ng mga doctors na pwedeng pumasok po dyan sa inyong ospital. Paano nyo pinipili yung mga doctors ho ninyo para sila ho ay maka-align po doon sa values na pinopromote ho ninyo at saka pangalawa is ma-ensure nyo ho na di kalidad ho talaga yung service na inyong pinoprovide sa ating mga doctors kasi siguro nabalitaan nyo sir may mga equipment, may mga tools na iiwanan po sa loob ng katawan ng mga pasyente at ito ay pwedeng maiwasan kung siguro yung mga administrators natin sa mga hospital ay magiging meticuloso sa pagpipili ng mga doctors na magiging kasama nila sa operasyon ng kanilang hospital. Siguro in fairness, no, hindi lang sa aming ospital kasi ito yung standard rule for all medical centers. Para hindi naman makuha na kami lang yung ganito kasi sa akin kasi for all medical, okay, hospital, kahit anong hospital is, kumbaga umiiwas kami talaga dun sa yung mga nabanggit mong komplikasyon na gano'n. So sa amin, very strict din kami sa pagtanggap. Una,
meron talaga kaming credentials committee. So it's a special committee created by under the board, under the chairman, na sila yung mag-i-screen ng lahat ng applicant na doktor. Basically, ang kailangan dyan ay, una, syempre, license ka, di ba? Pangalawa, natapos ka sa isang accredited training medical center or accredited training program in a medical center. For example, sa general surgery, meron silang, hindi kasi lahat ng ospital na pag-trainingan mo is accredited ng specialty board. No? Sa akin na lang, para sa akin, sa urology, meron kaming Special Philippine Urology Association na magdi-decide sa isang ospital na i-classify nila as accredited. Ibig sabihin nun, maganda yung training, well-grounded yung training. So, yun ang very strict yung aming credentials committee. Kailangan graduate ka ng doctor ka, license ka, tapos natapos ka sa isang accredited training hospital. At saka kinakailangan sa ngayon, nagiging mahigpit ngayon, ay bago ka matanggap, kailangan either diplomate ka or fellow. Ibig sabihin nito, natapos ka na ng training mo, kunwari, training sa yung specialty mo. For example, sa general surgery, magte-train sila ng 6 years na ngayon, no? 5 years na general surgery. So, after na mag-general surgery sila, mag-e-exam sila. Tapos, pag pumasa, saka sila na magiging diplomate. So, ganun yun. So, ang tinatanggap namin ay yung mga as much possible, pinaprioritize namin lahat ng diplomate or fellow. Kung sakaling hindi pa naman siya diplomate, binibigyan namin siya na, kasi tapos naman na siya ng training actually, na hindi pangalan siya diplomate. Pero hindi ibig sabihin nun is inferior sila sa diplomate. It just happens na hindi pa sila nakakapag-exam or kukuha pa lang sila ng exam. Pero it does not mean na yung skill nila is not as good as yung mga diplomate na. Ito lang kasi ang diplomate, ito yung certifying exam na magiging diplomate ka na. Pero bago ka maging diplomate or fellow, natapos ka ng 4 years or 6 years, depende sa specialty yung kukuhanin mo. So, kung sakaling tinanggap namin sila as hindi pa sila diplomate, we make sure na within 2 years, no? Within 2 to 3 years, kailangan maipasa nila yung exam. Or else, medyo hindi i-revoke namin yung kanilang decking privileges or sa hospital para ma-encourage silang maging kwan. Kasi, kwan din ito, yung diplomate or kwan, nakakatulong din kasi sa alam nga, yung tungkol sa medical legal, no? Malaking bagay kasi if you're a diplomate, siyempre, meron kang legal backing na ikaw ay talagang truly certified na specialist dun sa specialty concern mo. So, doon, ang namin doon is very strict kami na lahat ng pumapasok ay graduate of accredited training program from an accredited hospital and as much possible ay diplomate na sila or fellow. Ulitin ko, kung hindi pa sila naging diplomate, we make it a point na within 2 years, kailangan maipasa nila exam. So, vision ng yung nakapalagay doon sa service na gusto nyong gampanan sa Batangas, yung maging affordable service, oriented yung services na binibigyan nyo sa ating mga pasyente. Meron ba kayong mga sistema na ginagawa para yung mga doctors natin ay mag-cooperate sila doon sa linya ng serbisyo na gustong gawin ng inyong hospital na maging affordable ito? Kasi siyempre sir, pag pinabayaan mo yan, yung mga doctors is may kanya-kanyang rate yan eh. Nabanggit nyo sir na mayroon kayong mga doctors galing sa Metro Manila. So siyempre iba yung rate ng mga doctors galing sa Manila. Dahil kung ang medics ay ang orientation niya is service-oriented siya. So ang tao na papasok sa medics po ngayon ay mayroon siyang impresyon na affordable ito at makakatulong sa amin ito, mas affordable yung medics. So, ano yung mga sistemang inyong inilatag sa operasyon po ng ospital para yung services po ninyo ay ang service po ninyo magiging affordable?
Actually, yung sa kwan, yung sa mga, kunwari, professional fees, no? Yung mga bagong pumapasok, sinasabi nga, alam nila man kasi nakalagay dun sa mission vision yun, no? So, alam nila alam din nila yung ang tawag dito, yung financial capability ng mga pasyente. In a way, although hindi namin, siyempre, parang unprofessional, idikta mo sa kanya yung PF nila, no? Pero, kumbaga, kung uuwi na yung pasyente, talagang nagkakaproblema sila, aakit kasi sa management yun eh. We make it a point na kakausapin namin yung doktor na yung reasonable na rate na pwede niya kasi i-match namin dun sa financial capability ng pasyente. In fact, to be frank with you, makakatuwa naman kasi yung ibang doktor, kung nasabi mo naman yung financial problem ng pasyente, yung iba, pwede nang, sige, okay na yan, ganon. Marami sa mga doktor yun eh. Kasi nga, alam nila na ang Lipa Medics kasi is, as much as possible, we try to be compassionate to iniintindi namin yung sitwasyon ng pasyente, no? Na wag silang yung iniintindi namin na siyempre mahirap talaga ngayon eh, no? So kailangan walang hard and fast rules na sabi mong sisingil ka ng ganitong pera dahil yun ang ginawa mo. Kailangan i-adjust mo talaga dun sa unless talagang ka, no, more hindi ko alam, pasensya na yung mga business, parang business pag sinabi mong 100 pesos talagang 100 naka-fix na yun, para sa Humart fix na yun eh. Irrespective mayaman ka or mahirap, magbabayad ka ng 100 eh. Sa practice kasi naman medicine, siguro I speak in general, is actually more on pa rin service oriented pa rin eh, no? Siguro I speak for medical practice in general na pa rin eh, madali pa rin pakiusapan sila, even siguro yung mga so sa amin sa medics ay yung sinasabi namin gano'n na kunwari pag nagkakaproblema yung is umaakyat ka agad sa board, hindi sa board, sa amin, or specifically sa hospital administrator tsaka medical director, tapos pinag-uusapan. So kumbaga walang hindi aalis yung pasyente na hindi ganun masama loob, hindi rin masama loob ng doktor. Kaya nga lang, most of the time sa mga doktor, alam mo yung doktor, kasi doktora din, very compassionate naman sila eh. Madaling pakiusapan. Wala naman talaga yung doktor na nakita kong napakatigas ng puso na ayaw kong ganon. Thank you very much, sir. Sa presidente na lang po ng Union na... Wala po kami. Ano ba tawag sa kanila? Pasensyahan nyo. Actually, medical staff organization. Okay. At, pero siya yung tawag head ko lang. ng lahat ng mga doctors ding. Ng Ang mga tawag ko lang doctors. doon ay union ng mga doktor. Kasi ikaw nagsabi more na Union. more of, sila yung kinakausap sila yung nag-uusap-usap tungkol sa self-regulation ng kanilang profession. Sa grupo lang nila ding. Doc, ikaw ang kumbaga koneksyon ng administration sa mga doctors. At meron kayong mission, meron kayong vision na paano mo ito ikino-communicate? Paano mo anong mga programa, mga projects mayroon ka para yung mga doctors niyo sa grounds ay ma-internalize nila sa puso at saka sa isipan yung mission at saka vision ng inyong ospital? Isa sa mga paraan para ma-communicate namin yung mga gusto or mission and vision ng administration ay we hold regular medical staff organization meetings at a minimum of 4 meetings in a year. So quarterly po nagmi-meet talaga kami. At balikan ko lang doon sa sinasabi mo how we regulate professional fees.
we constantly remind our consultants to kapain yung mga pasyente, Tama. no, para nga naman na makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa mga pasyente namin sa Medix. Aside from the regular meetings, we also kasi ang MSO, ang Medical Staff Organization, is also a way for us to have a form of socialization, no, para sa mga doctors. And during the socialization, nagkakaroon kami ng magandang pagsasamahan, and kung meron man kaming gustong i-reiterate, no, sa mga doctors namin, mas madali ngayon. Kasi wala na kaming walang barrier between doctors, tama, no. Maganda tama. yung samahan namin, nagkakaintindihan kami. So mga programa na gustong i-institute ng officers ay mas madaling i-execute ng medical staff. Thank you very much, Pres. Balik ulit kay Sir Mendoza. Sir, nakita ko halos lahat ng mga hospital dito sa Batangas, nag-expand sila. Mediatrix, makita mo, mayroon dito, kaliwat kanan na nag-expand sila ng kanilang facilities. May mga government hospital na rin tayo because siyempre para dun sa mga pobre natin na mga kabayan, saka yung Department of Health is meron din pondo na ibinaba sa mga lokal na pamahalaan. Nandiyan din ang PCSO, ang ibang mga foundation na tumutulong din sa mga government hospitals natin. So, ano ang magiging epekto nito sa inyong operations? Dahil kaliwat kanan, mag-expand pa talaga kayo. But doon sa sinabing data ni Doc Jerry is more than yung pasyente yung pumapasok is more than the capacity of the hospital. 200, nasa 150 lang ata yung capacity bed capacity niyo, no? So napakalaki yung diferensya. But tingin niyo ho, ito pa rin maging trend po the next 2 or 5 years onward? Opo, kasi siguro ang difference lang ng mga medical center ngayon sa atin sa Lipa compared sa government is more on the facilities. No? Kasi mas kumpleto kasi yung sa mga medical center, mas advanced, no? Mas advanced yung gamit. Tapos even the staff, yung mga staff is sila yung mga talagang specialist in the respective fields, no? So kung makikita nyo, maraming mga hospital and healthcare is still padami pa rin yan kasi it goes with the population, no, na kuan. Sa nabanggit nyo yung tungkol sa government hospital, meron bang ginagawa kayong mga coordination or arrangement ho with mga government hospitals para yung kakulangan naman po ng mga public hospitals natin ay matulungan naman natin? Dahil nung makausap namin yung Mediatrix, impressed kami ho doon sa mga equipment nila. Sa inyo rin ho ay ganun din. Yung sa mga government hospitals natin ay medyo may kaunting kakulangan. Paano po pwede hong tumulong yung mga private hospitals natin para i-complement yung kakulangan ho ng mga government hospitals po natin na affordable pa rin po sa mga nangailangan natin mga kababayan? Ang alam ko dyan, ang kon kasi, kung minsan, yung mga pasyente ng, kunwari, government, na, siyempre, kung wala sila yung facilities, padadala sila sa medics, tapos parang meron silang card di ba? Parang ganon, may card. So, tinatanggap yun sa medics, yung mga indigent patients na talagang indigent na merong ano bang card yun? Mas blue card, no? So, kung yun, ina-admit ng ospital. So, yung sa mga, although sa ngayon, actually walang tie-up sa mga di ba? Walang tie-up ang kahit siguro yung hospital sa mga more of paras din ko, ang direction is towards sa medical center kasi kung ano yung kulang nila, kung yung mga indigent patient nila papupuntahin sa amin actually is nire-receive sila, no? Tapos after nang makumpleto yon is pwedeng ibalik sa kanila.
No, ganun ang, so far, ganun ang nakikita ko na setup. Sir, last question na lang bago maubusan po ng battery yung aming camera. Napakalaki na po ng hospital natin. Kaliwat ka, marami tayong mga doctors Isa dito. na nga lang pala. Siguro yung isa pa, yung professional kung may kailangan sila, actually, willing yung mga hospital na pumunta yung doktor doon na mag-service. Ginagawa namin yon. No? Siguro more yung service, yung mga specialties. Pag kailangan nila is, meron kaming pumapayag, nagpapadala kami kaagad. Pwede kami magpadala kaagad ng mga doktor na specialist namin na to-augment kung ano man yung kakailanganin nila. Plano ahead, sir. Mayroon ba kayong plano na mag-put up ng eskwelahan? Kasi marami na tayong mga doctors. Meron bang plano ang medics na magtayo ng hospital dito sa Lipa para yung mga mga kababayan natin gusto maging doktor, hindi na pupunta ng Manila, mas affordable na, mas madali para sa kanila. Anyway, lahat ng mga espesyalista, kompleto na rito sa Lipa, kung mag-joint forces ang medics at saka ang mediatrix at iba pang mga hospital, tingin ko kaya na natin magtayo ng hospital dito sa Batangas or sa Lipa. Anong school yon? Yung Medical school, sir. medicine, School of Medicine. Palagay ko, mukhang pero hindi siya siguro feasible kasi una-una yung mga resources hindi tayo malapit lang Manila, nandun lahat, no. Siguro ang maipapatayo namin is yung mga training for different specialties, kunwari para maging pediatrician, para maging specialist sa surgeon, gano'n. Yun ang balak. Yung training program sa bawat specialty, pero not necessarily School of Medicine. Kasi mukhang Thank you very much, sir. Sa last question po ni Jericho Moreno, yan po ay Smilers, Smile Campers na produkto po ni General Raul Di Matatak. Isa pong magandang hapon po sa lahat po ng nanonood po dito po sa atin sa Papatangas. Binabati ko po lahat po ng Smile Campers na nanonood po ngayon. Sir, in connection po with your 28th anniversary, ano po yung mga activities po na inihanda po ninyo para sa mga empleyado at para na rin po sa mga pasyente po? Bilang co-chairman ng aming 20th anniversary celebration, meron kaming week-long celebration. Isang linggo ito. We should have started with a fun run nung July 20. As you remember, nagkaroon tayo ng typhoon. So, push through, like we just had a motorcade this morning. We had the Miss Medics pageant. We had gala night for the doctors. Nagkaroon din po kami ng mga series of lectures within the hospital that would help the employees and also the doctors. Nagkaroon po kami ng isang one of its kind art exhibit sa medics. And this art exhibit is not by professional artists. Ito po yung mga paintings and photographies by the doctors themselves. So, ang mga artists namin, yung mga doctor, and would you believe it, napuno po namin yung 6 floors ng Medical Arts Building ng artworks ng mga doctors. And these are paintings and photographs from our doctors. Aside from that, meron kaming yung aming anniversary mass, of course. And that's it, yung aming 1 week na activities. Thank you very much. Sir, may nadagdag pa kayo? Yung sa employees naman, kasi may tanong ka, actually, for the first time, in-encourage namin yung entrepreneurial spirit ng aming mga empleyado. No? Nag-open kami ng parang bazaar na in-encourage namin yung mga empleyado na magtinda sila. No? Na actually free of charge. Sila, kita nila yan is para sa kanila.
So, ngayon lang namin naumpisahan yun and balak nga namin since nakita namin sa good idea, most probably, pag naayos na namin yung mga, pag after na review, kasi the first time na ginawa namin, makita namin yung mga mistakes, makorek namin, siguro, we will encourage them to really put up to encourage them yung entrepreneurial spirit nila, no? Isa pang magiging programa doon ay, kasi ang hirap ng buhay ngayon eh. Although, hindi naman to part ng anniversary, kaya lang ay gagawin namin to na i-encourage din silang maging yung meron silang sariling income, parang ginagawa mo noon, di ba? Na makikipag-coordinate nga kami, siguro tulungan nyo kami na yung sa TESDA or whatsoever, yung magkaroon sila ng skills, kahit na gumawa ng sabon, magluto ng gawa ng tusino, para ma-augment yung income nila. No? So, that's one again of the plans nga pala ng present administration for the employees. Thank you very much, sir. Mga kaibigan, tayo po ay inabot na ho ng panahon sa ating palatuntunan. Bago matapos po ang maubos ang ating battery, ay ingin na po natin ng parting statement ang ating pong guest na dati pong Air Force officer, si Doc Edwin Mendoza. Sir? Ulit, ako yung nagpapasalamat sa pagbibigay ng opportunity na makapagsalita kami ng kontis tungkol sa aming minamahal na Lipa Medics Medical Center. At ulitin ko rin aking pasasalamat ulit sa Philippine Air Force, no? At saka sa aking kaibigan, no? It's good to see him after 20 years, no? Guwapo pa rin siya, maputi na buhok ko, hindi kami ganyan dati, no? So, maraming salamat po, Ding, no? And to the group, maraming salamat for this opportunity. Thank you very much, sir. At kay Doc Jerry. Again, maraming Gonzales. salamat sa APAP Batangas for inviting us here. And we invite you to visit Medics, no? Ayaw namin kayo magkasakit, pero we have executive packages for, you can have your check-up with Medics. Meron po kami magagandang packages offered for you. Come and visit us at Medics. It's our 20th anniversary, and you are always welcome. At, at saka si... Sa Medics po, we have a lot of trunk lines, 7565122. Meron din po kaming website, Lipa Medics Medical Center. Meron po kaming website, and you can visit the MAB and the MAB Administration Office if you have any questions regarding our doctors in Lipa Medics. Ding? Congratulations po sa Lipa Medics Medical Center, ang medical center na nabuo sa pagmamahal ng mga doktor sa kanilang pasyente na hindi na maging dumaan sa proprietaryo at makabuo ng kanilang hospital. Ito'y parang isang kooperatiba ng mga doktor po. Ito po ang sitwasyon ng Lipa Medics Medical Center. Salamat po sa Makiling Builders, ang sumusuport, at saka sa Blue Sapphire, Silpol Joyce. sa Silpol Joyce, Sampaguita Sampaguita, sila po ang sumusuporta at tumutulong sa atin sa pagpapatuloy ng APAP Batangas at sa lahat po ng mga cable TV stations dito po sa atin sa Lipa Catbi, sa Rosario, sa Malwar, Santo Tomas, Tanawan, at sa iba pa pong cable TV stations na patuloy na kami ay tinutulungang mag-exist ang APAP Batangas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, tunay ho na lumalaki na ho ang ating bayan, ang Lipa, ang lalawigan po ng ating Batangas. At napakarami na rin po na mga nangyayari po dito sa ating lugar na talagang may pagmamalaki po ng ating mga kabayan. Ang ating pong hinihingi sa ating mga tagapagsubaybay ay patuloy po nating suportahan yung mga nangyayari po sa ating kapaligiran para lubos po nating makitang maunlad ang ating pong bayan at ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Colonel Jerry Zamudio, hanggang sa susunod na Sabado. Ayan si Jerry. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.